Umurong sila. Goal! Goal! Montenegro, pumasok si Javis Shaw. Opisyal nang tinanggihan ng Iran ang kasunduan sa nuklear ng United States. At ang tugon ay nasa ere na. Sa nakalipas na 12 oras, isang napakalaking armada ng mga kagamitan ng militar ng United States ang nagsimulang dumagsa sa gitnang silangan. Tinutukoy natin dito ang mga eroplano para sa electronic warfare, sasakyang pang-detect ng radyasyon, at isang tahimik na carrier strike group. Nagbabala ang United States na agad nakikilos kung walang kasunduan. Ngunit naninindigan pa rin ang Tehran. Ginawang bunker ang subway stations. Bilang na ang araw ng Islamic regime. At hindi lang kami ang nagsasabi nito. Narito si German Chancellor Friedrich Merz na nagsasabi nito sa publiko. Pakinggan ninyo. At nananatili ang aking paniniwala. Ang isang rehimen na tanging sa pamamagitan lamang ng dahas at pananakot laban sa sarili nitong mamamayan nakakapanatili ng kapangyarihan ay may bilang na ang mga araw. Ilang linggo na lang, pero walang lehitimong karapatang mamuno ang rehimeng ito. Ang libo-libong namatay sa mga protesta laban sa rehimeng Mueller ay malinaw na nagpapakitang pananakot lang ang paraan nila para manatili sa kapangyarihan. Noch mit blankem Terror an der Macht halten kann. Wir sind Tingnan natin ang mga ulat sa nakaraang 18 oras. 6 na EA-18G Growler ang papunta sa base sa Espanya, kasama ang 4 na tanker. Ito ay mga electronic warfare jet na dinisenyo para bulagin at guluhin ang depensa ng kalaban sa himpapawid. May radiation detection din tayong papuntang Europa. Malinaw na ang pangalan pa lang. Mayroon din tayong C-17 transport aircraft na nagdadala ng kagamitan. Posibleng pati F-35 sa kanilang pwesto. Dagdag ito sa mga nasa gitnang silangan. Tinawag ni Pangulong Trump itong armada. Heto ang laman nito. Ang United States Abraham Lincoln Carrier Strike Group, kasama ang mga destroyer at 12 fighter jet. Sa regional base, Navy barko, Military Airlift Command, Coast Guard cutter, at tiyak na submarino. Hindi natin alam kasi hindi nila sinasabi lokasyon nila. Pinatay na ng carrier group ang transponder, kaya hindi na alam ng publiko ang kanilang lokasyon. Hindi ibig sabihin na hindi matutunton ng Iran. Kamakailan ay naglabas sila ng drone footage ng carrier strike group. Isa itong napakalaking barko at madaling matrack ng mga gobyerno. Pero ang katotohanang tahimik itong gumagalaw ay may ibig sabihin. Hindi ito pangkaraniwan. Pinapatay ng mga carrier ang transponder sa mga mapanganib na lugar. Kaya malamang ganoon ang nangyayari ngayon. Pero bakit gumagalaw pa rin ang lahat ng kagamitang ito? Dahil kakabagsak lang ng negosasyon. Heto si kalihim ng Estado Marco Rubio na nagpapaliwanag ng buong pangyayari. Tungkol sa issue ng ating presensya sa rehiyon, heto ang batayan na gusto kong itakda para sa lahat. Ito ang batayan. Meron tayong 30 hanggang 40,000 sundalong Amerikano na nakatalaga sa 8 o 9 na pasilidad sa rehiyong yon. Lahat ay abot, hindi lang sa teorya. Sa realidad, lahat ay abot ng libo-libong Iranian na one-way unmanned aerial vehicle at Iranian na short-range ballistic missiles. Maikling range ballistic missiles na nagbabanta sa presensya ng ating mga tropa. Kailangan nating maghanda ng sapat na puwersa sa rehiyon bilang panimulang hakbang para maprotektahan sakaling umatake ang rehimeng Iranian balang araw. Sa presensya ng ating mga tropa sa rehiyon, laging inilalaan ng Pangulo ang preemptive na option sa depensa. Sa madaling salita, kung may mga palatandaan tayo na sa katunayan, aatakehin nila ang ating mga tropa sa rehiyon, kailangan nating ipagtanggol ang ating mga tauhan doon. May kasunduang pangseguridad tayo tulad ng Defense of Israel Plan na nag-uutos magpadala tayo ng puwersa sa rehiyon para sa depensa. Sa tingin ko, mahalaga ang puwersa sa rehiyon na agad makakatugon. Maring hindi mangyari, pero kung kailangan, maagap nating mapipigilan ang pag-atake sa libo-libong Amerikanong sundalo, pasilidad sa rehiyon at ating mga kaalyado. Sana hindi umabot doon, pero yun ang iniisip ko. Ang nakikita mo ay ang kakayahang maglagay ng gamit sa rehiyon para depensahan laban sa posibleng banta ng Iran sa ating mga tauhan. Kaya nila iyon dahil nakaipon na sila ng libu-libong pera, mga ballistic missile na ginawa nila. Sa kabila ng pagbagsak ng kanilang ekonomiya, patuloy pa rin silang gumagastos para doon. Salamat. Tatlong hinihingi ng United States. Permanenteng tigil sa nuclear enrichment, limitasyon sa ballistic missile ng Iran,
at pagtigil ng Iran. Suporta para sa mga proxy group gaya ng Hamas, Hezbollah at Houthis. Itinanggi ito ng Iran. Ayon sa mataas na opisyal ng Iran, hindi sila magkokompromiso sa enrichment para sa sibilyang gamit o isusuko ang kanilang mga missile na mahalaga sa depensa. Sinabi ng Iranian Foreign Minister na hindi makikipagnegosasyon ang Iran habang may banta ng aksyong militar. Wala pang hinihiling na negotiation mula sa amin. Iba't ibang mga tagapamagitan, syempre, ay nakikipag-ugnayan at iba't ibang bansa ang nagsusumikap na may mabuting hangarin at kami ay nakikipag-ugnayan din sa kanila. Gayunpaman, wala pang desisyon na nagagawa. Hindi naging banayad ang tugon ni Pangulong Trump. Isang malaking armada ang mabilis na papunta sa Iran na may lakas at layunin. Mas malaki ang armadang pinamumunuan ng aircraft carrier Abraham Lincoln kaysa sa ipinadala sa Venezuela. Katulad ng sa Venezuela, handa, nais at kayang-kaya nitong mabilis na tuparin ang misyon nito ng may bilis at dahas kung kinakailangan. Sana agad lumapit ang Iran sa negosasyon para sa patas at makatarungang kasunduan, walang nukleyar na armas at pabor sa lahat. Nauubos na ang oras at napakahalaga nito. Sabi ko noon, makipagkasundo na kayo. Pero hindi nila ginawa kaya nagkaroon ng Operation Midnight Hammer at malaking pagwasak sa Iran. Mas malala ang susunod na pag-atake. Huwag hayaang mangyari ito muli. Salamat sa atensyon. Tingnan ninyo. Ito ang totoong tanong na hindi madalas iniisip. Hindi kung kaya ng United States atakihin ang Iran. Alam naman nating lahat na kaya nila. Ang tanong ay anong klasing pag-atake? May tatlong option ang militar ng United States. Tatalakayin natin ito. Kamakailan, na-restrict ang isa sa mga video natin dahil doon malaki ang naapektuhan ng abot ng video sa algorithm. Kaya kung maaari kayong maglaan ng sandali at pindutin ang subscribe button sa ibaba, malaking tulong talaga ito sa amin sa makapangyarihang YouTube algorithm na ito. Ngayon, talakayin natin ang strike options. Pwede ng United States targetin ang nuclear sites, pero baka hindi magresulta sa pagbabago ng rehimen. Sinira mo ang pasilidad. Pero di naman nabahala ang rehimen. Nagawa na natin yan dati. Pangalawa, targetin ang mga namumuno. Malaki ang rehimeng Iranian. Hindi lang si Ayatollah Khamenei. Hindi rin natin siya madaling matanggal at hindi demokrasya ang Iran. Ang IRGC ay may 200,000 tao, habang ang Basij ay may 400,500 pa. Hindi mo basta mapapatumba ang isang sistemang ganyan kalaki sa pamamagitan lang ng pagpatay sa isang leader. O kahit pa ilang leader. Diyan papasok ang option 3. Atakehin ang pasilidad ng IRGC at imbakan ng armas. Pero may problema. Lahat ng opsyong ito ay may malaking panganib at matinding ganti mula sa Iran. Ipinapakita na ng Iran ang posibleng anyo ng ganti. Ayon kay Ali Samkhani, mataas na tagapayo ni Khomeini, ang limitadong pag-atake ay ilusyon. Kahit anong aksyong militar ng Estados Unidos, saan man galing o anong antas, ay ituturing simula ng digmaan. Agarang, malawakan, at di pa nangyayaring tugon ang itatarget sa puso ng Tel Aviv at mga sumusuporta sa agresor. Maaaring puro yabang lang iyon, pero may dagdag na komplikasyon ngayon na di naranasan ng United States sa Operasyon Midnight Hammer. May ila lang kaalyado sa Gulpo na tutol sa pag-atake. Sinabi ng Saudi Arabia at United Arab Emirates na hindi nila papayagan ang United States gamitin ang kanilang himpapawid para sa mga operasyong militar laban sa Iran. Mahalaga ito dahil bago ang Operation Midnight Hammer, wala tayong ganitong pahayag. Di hayagang tumanggi noon ang mga bansang Arabo sa pakikipagtulungan. Kung susundin ng United States ang mga ito, mas mahirap at delikado ang pag-atake dahil mas mahaba at komplikado ang ruta. Hindi ibig sabihin nito na hindi kayang umatake ng United States kahit walang access sa airspace ng mga bansang ito. Noon, lumipad ang mga B-2 bomber mula Missouri papuntang Tehran. Pero lalong humirap ang operasyon at gumulo ang politika sa rehiyon. Ngayon, tila hindi pa sapat iyon. May Turkish Foreign Minister pang nagsasabing hindi dapat umatake ang United States sa Iran. Mahalagang tandaan na Turkey ay miyembro ng NATO, kaya nakakagulat ito para sa akin. Pakinggan ninyo.
Mali ang umatake sa Iran, mali ang magsimula muli ng digmaan. Handa ang Iran makipag-usap sa nuclear. Kapag nagsimula, payo ko, laging maging Amerikano. Pransya, alam mo. Isara ang mga file isa-isa kasama ang Iran, simulan sa nuclear, tapusin ito. Yung iba, hindi pwedeng gawing isang pakete. Mahirap para sa mga kaibigang Iranian na tanggapin, pag-isipan at pagdaanan ito. Minsan nakakahiya para sa kanila at mahirap ipaliwanag hindi lang sa sarili kundi pati sa kanilang mga namumuno. Kaya kung magagawa nating mas mapabuti ang mga bagay, alam mo yon, mas matanggap, sa tingin ko makakatulong ito. Ngayon, sinusubukan din ng Iran na ipakita ang mga plano nila. Nag-post ang tagapagsalita ng panlabas na ugnayan ng Iran ng larawang tila napakalumang estilo ng fotografiya. Sa larawan tanaw ang kipot ng Hormuz at Iran. Maliwanag ang mensahe. Kung magkaroon ng digmaan, isasara nila ang kipot. O kahit papaano ay susubukan nilang gawin ito. At malaki ang magiging epekto nito. 20% ng langis sa mundo ay dumadaan sa checkpoint na yan araw-araw. Kapag isinara ito, kahit pansamantala, tataas ang presyo ng langis sa buong mundo. Agad itong mararamdaman ng ekonomiya sa kanluran. Batay sa kasaysayan, mataas na presyo ay nagdudulot ng kaguluhan sa mga demokrasya. Iyan ang panlaban ng Iran o iyan ang nais nilang ipaniwala sa mundo. Hindi nila kayang tapatan ang militar ng United States, pero kaya nilang saktan ang ekonomiya. Bukod sa mga palitan ng opinyon sa Iran, kakaiba ang nangyayari ngayon. Inihahanda ng rehimen ang mamamayan para sa digmaan sa hindi pangkaraniwang paraan. Ayon sa ulat, umalis si Hamen sa Tehran papuntang Qom. Isang banal na lungsod sa Shia Islam, ito ay espiritual na paglalakbay bago gumawa ng mahahalagang desisyon. Hindi ako eksperto sa Shia Islam, kaya umaasa lang ako sa sabi-sabi online. Napapansin ng mga tao kapag nagpipilgrimage ang kataas-taasang leader bago ang digmaan. May alkalde ng Tehran na nag-anunsyo na gagawing bunker ang mga metro station at underground parking lot. Sinasabihan ang mga residente ng malalaking lungsod na ihanda ang kanilang mga ruta ng pagtakas at manatiling handa. Mahalaga ring ituro na hindi ito nangyari bago ang 12 araw na digmaan laban sa Israel. Hindi inihanda ng rehimen ang mga sibilyan dahil baka hindi nila inaasahan ang digmaan. Lubos itong ikinagulat. Posibleng inaasahan talaga nila ang malawakang pag-atake. Baka ginagawa nilang mas malaki ang panlabas na banta para makuha ang suporta matapos nilang patayin ang libu-libong mamamayan. Maaaring kombinasyon ito ng dalawang dahilan. Sobrang brutal ng pagsupil at hindi ibig sabihin na di sila naghahanda sa digmaan. Tungkol din sa pagsupil. Matapos ang 20 araw ng blackout, unti-unti nang bumabalik ang internet sa Iran. Pero hindi pa ito lubos na access. Mahigpit pa rin ang filter at whitelisted na site lang ang naa-access ng marami. Para sa mga marunong umiwas sa restriksyon, mas marami nang lumalabas na video. Mga na-record noong massacre, pero di na ibahagi dati. Ang isa sa mga video ay mula kay Mazid Fernia, 46 anyos na Iranian. Noong Enero 8, bago magprotesta, nag-record siya ng mensahe para ilabas kung may mangyari sa kanya. Ito iyon. Nagre-record ako ng video bago ako umalis papunta sa mga demonstrasyon. Hindi para sa akin, kundi para sa mga anak natin sa susunod na henerasyon, para malaman nila kung sapat ba ang nagawa natin para sa kanila. Siguro dapat mas maaga tayong kumilos. Para sa kalayaan, kailangan magsakripisyo. Mas mabuti ng huli kaysa hindi. Tatay at nanay, mahal ko kayo ng sobra. Hindi ko alam ang mangyayari sa kapatid ko. Sa kapatid kong babae. Mahal na mahal kita, sobra-sobra. Mabuhay siya. Javid siya. Pinatay siya ng Islamikong Republika noon ding araw na iyon. Nakakatanggap din kami ng balita mula sa isang doktor na nasa loob pa rin ng Tehran, na gumawa ng napakatapang na desisyon na magsalita ng hayagan tungkol sa mga nangyari sa mga ospital. Noong gabi ng ika-8 at ika-9 ng Enero, mahalagang tandaan na inilalagay niya sa panganib ang sarili para ibunyag ang kilos ng rehimen habang nasa Iran pa siya. Pakinggan ito.
pinilit ang mga nurse at doktor na palayasin ang mga tao sa emergency department. Sa madaling salita, kahit sinong pasyente na nandoon, kahit may malinaw na medical na dahilan o wala, ay pinagsabihan na pauwiin na. Bakantihin daw ang emergency ward para sa mga nasugatang puwersa ng seguridad. Alam nating pumasok na ang mga puwersa ng seguridad sa mga ospital. Sa kanlurang Iran, sinubukan ng medical staff pigilan ang kanilang pagpasok sa regional hospital. Nagtatago ang mga pasyente habang hinahanap ng mga autoridad sa ward ang mga nasugatang nagpoprotesta. Nagbahagi si Dr. at Dr. Rahmanirod ng dagdag na detalye mula sa kanyang mga kasamahan. Sa ilang kaso, inalis ang mga pasyente sa ventilator at ibang medical na kagamitan. Sinabi nila, hayaan silang mamatay dahil laban sila sa sistemang Islamiko at wala silang karapatan. Hindi lang Dr. si Rahmanirod, kundi aktivista at disidente rin at sinabi niyang kailangan niyang magsalita. Sinabi niya na kontrolado na ngayon ng mga puwersa ng seguridad ang mga ospital. Kapag nalaman nilang may nasugatan sa protesta at dinala sa ospital, o kahit na pumunta na sila dati at nakatakas sa kanila, aarestuhin pa rin nila ang taong iyon. Sinusundan nila gamit ang security camera, nire-raid ang mga lugar at inaaresto ang mga tao. Ganito ang situation ngayon. Hindi lang mga nagpoprotesta ang hinahabol ng autoridad. Sabi ni Dr. Rahmanirod, 3 sa mga doktor sa kanyang team na may 50 katao ang naaresto. Dermatologist Amene Soleimani, isang emergency doctor Barbek Puramin at surgeon Farhad Nadali. Nakakulong na ang 3 mediko dahil sa pagtulong nila sa mga nasugatang nagpoprotesta. Binugbog at ikinulong si Dr. Ali Reza Golsini ayon sa mga grupong pangkarapatang pantao. Si Golsini ay nahaharap sa parusang kamatayan dahil nag-alok siya ng gamutan sa mga nagpoprotesta sa Instagram. Kaya dito na muna tayo. Ano man ang mangyari sa susunod, siguradong i-update namin kayo. Kaya siguraduhing i-click ang subscribe button sa ibaba. Ako si Sam at magkikita tayo sa susunod na video. Isa sa mga problema sa paggawa ng ganitong video na may maraming drone strikes, kahit walang nasasaktang tao o sundalong Ruso, madalas dinidemonetize o nililimitahan ng YouTube ang aming mga video. Nitong nakaraang linggo, 4 naming war videos ang na-demonetize. Sabi ng YouTube, ang pagpapakita ng drone strikes o kahit footage mula sa frontlines ay hindi kaaya-aya para sa mga advertiser, kaya nililimitahan ang mga video. Pero ito ang realidad ng makabagong digmaan. At ito ang digmaang kinakaharap at sinusubukang malampasan ng mga Ukrainyano. Naniniwala kaming mahalagang maipakita ito, kaya inilunsad namin ang sarili naming plataforma, Business Basics, na ginawa namin mula simula nang walang limitasyon. Hindi namin kailangang i-blur ang aming drone strike, hindi namin kailangang i-blur ang mga kuha sa frontline, at hindi rin namin kailangang i-blur ang pagkasira ng mga base ng himpapawid ng Russia. Bukod pa rito, wala talaga kaming mga patalastas sa aming site. Sa ganitong paraan, hindi namin kailangang i-censor ang aming sarili dahil lang hindi masaya ang mga advertiser sa mga nilalathala namin. Hindi namin pinopondohan ang site sa pamamagitan ng mga patalastas, kundi sa pamamagitan ng inyong suporta. Kung interesado ka sa ganitong balita at gusto mong mapanood ang aming mga video na hindi na censor at makakuha ng mga bonus na nilalaman na hindi namin pwedeng i-upload dito sa YouTube, siguradong sumali ka sa amin sa basicsinsider.com. I-click ang link sa description or i-scan ang QR code sa screen para mapanood lahat ng na-upload at future na videos namin. Susuportahan mo rin ang aming coverage at channel, kaya salamat! Ako si Sam, magkita tayo ulit.